Pumasok siya sa Sunday lunch na iyon bilang isang asawa. Pero bago pa man may serve ang dessert. Ipinakilala ng asawa niya ang babaeng ipapalit sa kanya sa mahabang dining table sa loob ng mansyon ng pamilya Villanueva. Inasahan na ni Elena Castillo. Ang isa na namang tahimik na, hapon-puno nga pilit na. Ngiti at patagong pang iinsulto. Ilang taon na rin niyang tinisis ang mga Sunday, lunch na ito, nasanay na siya sa malalamig na titik. Sa mga pasaring na binalot sa kagandahang asal. At sa paraan ngang pakikipag-usap sa kanya ngang biyenan niyang si Doña Margarita Villanueva na tila bay sa siyang bisitang nak-offerstay na pero ng hapong iyon. Gumawa si Dante Villanueva ng isang bagay na hindi inaasahan ni Elena. Dumating siya kasama si Valerie Bautista. Pumasok si Valerie sa dining room suot ang isang cream silk dress. Kumikinang ang mga gintong alhas sa ilalim ng chandelier. Habang bahagyang nakahawang ang kamay niya sa braso ni Dante, ngumiti siya sa lahat na parang bahagi siya ng pamilya na parang si Elena ang estranggero. Hindi man lang kakikitaan ng hiya si Dante. Mukha pa siyang proud. Si Valerie. Sabi niya, malamig at kalmado ang boses. Naintindihan niya ang mundo ko. Alam niya kung paano gumalaw sa lipunang kinabibilangan ng pamilya natin. Tumahimik ang buong kwarto. Naramdaman ni Elena na nakatingin na sa kanya ang lahat. Inangat ni Doña Margarita ang kanyang wine glass. Hinihintay na yumuko si Elena gaya ng lagi nitong ginagawa. Ngumiti naman ng bahagya si Valerie. Nakukunwaring nahihiya, pero halatang ini-enjoy ang bawat segundo. Pero hindi umiyak si Elena. Hindi siya nagmakaawa. Kalmado lang niyang inilapak ang kanyang table napkin. Tumingin kay Dante. At nakita niya kung sino talaga ito sa unang pagkakataon, hindi bilang lalaking minahal niya, kundi bilang isang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng pera, pride, at ibang babay. Tapos, tumadyo si Elena at malapit nang malaman ng lahat sa kwartong iyon kung ano ba talaga ang pilit niyang binubuo at isinasalba sa simula pa lang. Gumawa ng maliit na ingay ang silya ni Elena nang iusok niya ito pa atras, pero ang munting tunog na iyon. Mas nakakapanindik balahibo pa kaysa sa isang sigaw. Unang nawala ang ngiti ni Dante. Sumunod kay Valeria. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Margarita ang kanyang wine glass. Nanlisik ang makamata. Na, tila ba? Sinira ni Elena ang isang invisible rule na para lang sa kanya ginawa. Sa loob ng 8 taon. Alam ni Elena ang rule na iyon. Manatiling tahimik. Maging graceful. Huwag ipahiya ang pamilya. Huwag bigyan ng discomfort si Dante. Huwag ipahalata sa mga kasambahay na nasasaktan ka. Huwag hayaang makaamoy nga. Gulo ang mga kamag-anak. Kaya nilunok niya lahat ng gusto niyang sabihin. Hanggang sa bumigat, nang bumigat ito sa dibdib niya. Ngumiti siya sa mga birthday dinner, kahit nakalimutan ni Dante kung saan siya dapat nakaupo. Nagpasalamat siya sa mga papuri ni Doña Margarita. Nasa tutulang, ay mga insulto. Tumayo siya sa tabi ni Dante sa mga charity events, business receptions, at private dinners. Hinahayaan itong magdinging. Habang tahimik niyang inaayos ang mga kalat at palpak nito behind closed doors. Pero ngayon, nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier. May naramdaman siyang iba. Hindi galit, hindi panik, kundi kalayaan. Umagbang palapit sa kanya si Dante. Mababa pero may diin ang boses. Elena. Umupo ka. Ang dating Elena. Baka sumunod pa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal niya ito. Dahil naniwala siyang kayang palambutin ng pasensya ang kalupitan.
Dahil inakala niya nun na ang pag-asawa ay protektahan ang isa't isa kahit na siya lang naman ang laging nagpoprotekta. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya gumalaw. Nagpakawalangang mahinang tawa si Valerie. Sapat lang para maktunok pulita. Pero sapat din ang Lia Trevi ang lutong para marining lahat. Medyo hindi yata ito ang tamang oras para gumawang eksena. Sabi niya, tumingin sa kanya si Elena. Walang galit sa mukha niya. At iyon ang mas nakakatakot. Tama ka. Sabi ni Elena. Ang paggawangang eksena ay para lang sa mga bagay na worth it ay paglaban. Nalamig ang buong kwarto. Napatingin sa sariling pinggan ang isa sa nga pinsan ni Danta. Isang tito ang na-stress at umayos ng upo. Sa may bandang kusina, natigilan ang isang kasambahay habang hawak ang isang pitsal eng kape. Tumigas ang mukha ni Doña Margarita. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan sa pamamahay nato. Sabi niya, tiningnan ni Elena, ang biyenan ng may halong pagod at lungkot. 8 taon kong binantayan ang tonongang pananalita ko sa bahay nato. Napakababang ang boses niya. Sobrang tahimik para masabing nagdadrama. Sobrang tatag para masabing mahina. Iyon ang nagpakaba sa kanila. Napakuyom ang panga ni Dante. Nasanay siya sa luha. Ang luha. Pwedeng ay dismiss. Nasanay siya sa pananahimik. Ang pananahimik. Pwedeng ay control. Pero ang pagiging kalmado ni Elena, wala siyang makapitan. Nagpapavictim ka na naman. Singhal niya, nagsasabi lang ako ng totoo. Si Valerie ang babagay sa pamilyang to. Naintindihan niya ang buhay na kailangan ko. Matagal siyang tinitigan ni Elena. At sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Ang batang lalaki na minsan nang humawak sa kamay niya sa isang maliit na kapehan, na umaming takot siyang pumalpak. Ang asawang humihingi ng advice sa kanya. Tapos ulitin, ang mga sinabi niya sa mga board meeting na parang sarili nitong ideya. Ang anak na hinahayaan ang nanay nitong tratuhin ang asawa niya na parang display na lang sa bahay. Dahil mas madali yon kaysa ipagtanggol siya, nakita niya ang lalaking minahal niya at nakita niya ang estrangherong nasa harapan niya ngayon. Sinadya nga ma. Dalire niya ang gilit na linan napkin. Dahan-dahan. At nang may pag-ingat, tiniklop niya ito ng isang beses at inilapak sa tabingang hindi niya nagalaw na pagkain. Walang pangingining ang kamay. Walang paktas na boses. Walang nagmamakaawang tanong. Isang malinis na galaw lang. Nakatitik lang si Dante sa kanya. Naguguluhan sa dangalngang ginawa niya. Elena. Pagbabanta niya, kinuha ni Elena ang kanyang bag. Tumayo na rin si Doña Margarita. Bakas ang galit sa mukha. Hindi ka pwedeng mag-walk out sa lunch na to? Umarap si Elena, papunta sa pinto. Tapos, huminto siya. Hindi para kay Dante. Hindi para kay Valerie. Hindi rin para sa sarili niya. Huminto siya dahil naniniwala pa rin ang lahat sa kwartong yun na alis siyang walang dala. Wala silang kaalam-alam na dadalhin niya ang kay sa isang bagay na hindi nila kayang palitan. Ang approval niya. Ang proteksyon niya. Ang tahimik niyang lakas. At nang tuluyan nang maglakad si Elena papunta sa hallway. Akmang pipigilan siya ni Dante. Pero bago pa man niya, mahawakan ang pulso nito. Kusa siyang huminto. Dahil may nakita siya sa mga mata ni Elena na nagsasabing, ang babaeng nakasanayan niyang putulin. Habang nagsasalita ay wala na. Naiwang nakabitin ang kamay ni Dante sa irengang halos kalahating segundo. Tapos, ibinaba niya ito. Ang maliit na pagsukong iyon ay mas malinaw pa kaysa sa kahit anong apology para kay Elena. Hindi. Siya, uminto dahil ni respeto ni Jaito. Huminto siya dahil may mga nakatingin.
Nakatayo ang mga kasambahay malapit sa pinto. Nasa mesa pa rin ang tito niya. Nasa tabi niya si Valerie. Nakaporma na parang nanalo. At si Dante Villanueva. Ang lalaking, mas mahal ang imahe kaysa sa toto. Hindi pwedeng magmukhang desperado. Sa look mismo. Nga mansyon nila, kaya ginawa niya ang lagi niyang ginagawa. Ginawa. Niyang autoridad ang kalupitan. Huwag kang isip bata. Sabi niya. Sapat ang lakas para marining buong kwarto. Pinapatunayan mo lang na tama ako. Yuminto si Elena sa hallway sa tabi ng isang framed wedding portrait nila 8 taon na ang nakakaraan. Sa litrato. Nakangiti siya habang may hawak na white roses. Nakatayo si Dante sa tabi niya. Gwapo. Confident. At hindi pa nakakaranas ng failure. Noon. Tinitingnan pa siya nito na parang siya ang tahanan nito sa isang saglit. Muntik nang sumakit ang alaala. Tapos, naalala niya ang mga sumunod na taon, ang nga late night call sa bangkero habang mahimbing na natutulog si Dante. Ang mga private meeting sa mga investors na mas tiwala sa panggalan niya kaysa sa mga pangako ng asawa niya, ang matahimik na pirma, ang mga personal guarantees, ang walang katapusang sandali kung saan sinagip niya ang pride nito. At hinayaan niya itong tawagin, yung leadership. Hindi kailanman tinanong ni Dante kung paano bumubukas ang mga pinto. Basta na lang siyang naglalakad papasok. At dahil hindi naman ini-announce ni Elena ang bawat sakripisyo niya. Naisip nito na hindi nag-exist ang mga sakripisyong yon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Sa likod niya, umaling-onggaw ang boses ni Valerie sa hallway. Baka nagpapapansin lang siya. Malambing nitong sabi, lumingong pabalik si Elena. Hindi mabilis. Hindi madrama. Sakto lang para makita ni Valerie ang mukha niya. Attention ang hinihingi ng mataong, wala nang iba pang may pagmamalaki. Sabi ni Elena, wala akong hinihingi. Bumaksak ng mabigat ang mga salita. Si Valerie ang unang nag-iwas ang tingin. Nakdilim ang mukha ni Dante. Galit siya sa bersyong ito ni Elena. Ang kalmadong bersyon. Ang babaeng hindi nagpapaliwanag. Hindi nagmamakaawa. Hindi inilalatak ang sakit niya para lang pagtawanan nito. Inisip mo ba na nakakapangyarihan yang pag-walk out mo, tanong niya. Ibinigay sa Yonga pamilyang ang lahat. Muntik nang mapangiti si Elena. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sobrang baba. Sobrang bulag. Sobrang gidanche. Tumingin siya, lakpas dito, papunta sa dining table. Sa mga nakintab na silverwares. Sa mga crystal glasses. Sa mga pagkain na hindi nagalaw. Sa mga taong nanot habang hinihiya, siya at tinawag pa itong good manners. Hindi. Sabi niya. Tinuruan akong pamilyang to kung makano ang kapalit ng lahat. Humakbang pasulong si Doña Margarita. Perpektong nakapatong ang mga perlas sa kanyang lik. Malamig ang boses na nakbababala. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Elena. Sinisira ng pride ang mga babaeng nakakalimot sa lugar nila. Tinitigan siya ni Elena. Ilang taon din na ang linyang iyon ay parang patalim sa kanya. Ilang taon siyang natakot na matawa, na mahirap pakisamahan. Walang utang na loob. Madrama. Pinagliit niya ang sarili niya para lang makasiyasa, nga kwartong hindi naman siya kailanman tinatanggap, pero ngayon, naintindihan na. Niya, hindi nila napakamalan ang pananahimik, niya bilang, kabaitan. Napakamalan nila itong pahintulot. At si Dante ang may pinakamalaking maling akala. Akala niya ang tahimik na babaeng nakanafi dress ay walang laban. Dahil hindi, man lang siya, nito ginamit para ipahiya siya. Akala niya madaling palitan si Elena.
Dahil hindi man lang ipinaalala sa kanya kung gaano siya nakadepende dito, akala niya na babagay si Valerie sa tabi niya. Dahil ipinararamdam ni Valeria na mayaman siya. Importante. At hinahangaan, si Elena ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. At tinawag niya yung boring. Nagvibrate ang phone sa loob ng bag ni Elena. Minsan, tapos na ulit. Mahina lang ang tunog. Pero napansin agad ito ni Dante. Bumaba ang tingin niya sa bag. Sino? Yang kanina pa tumatawag. Sa'yo madiin niyang tanong? Hindi sumagot si Elena. Alam na niya kung sino. Ang bangko. Ang final restructuring meeting. Ang kasunduang sasagip sa Villanueva Holdings para hindi tuluyang bumagsak bago matapos ang buwan. Ang kasunduan na buong linggong ipinakmamalaki ni Dante. Nakukunwaring siya ang may gawa. Wala siyang kalam-alam na ang pirma ni Elena ang tanging nakpapanatiling burito. Wala sa mga nakaupo sa masangyon ang may alam. Sa ngayon, inayos ni Elena ang strap ng bag niya sa kanyang balikat at humarap sa main door. Sumunod sa kanyang dalawang hakbang si Dante. Bakas ang galit sa boses? Hindi pa. Tayo tapos. Nakarating si Elena sa marble entryway. Tumagos ang sikat na araw sa matataas na glass doors mainit at maliwalas. Kumpara sa malamig na kwarto sa likuran niya. Ipinatong niya ang kamay sa door handle. Tapos, nilingon niya ito sa huling pagkakataon. Hindi nga. Dante. Mahinang sabi niya. Hindi ka pa tapos. Binuksan niya ang pinto. At yan ang problema mo? At tuluyan nang lumabas si Elena. Iniwan ang katahimikan ng kwartong malapit ng malaman. Kung gaano ba talaga kahalaga ang pananahimik niya sa labas. Ang hangin ng hapon ay parang sobrang liwanag. Humakbang si Elena sa hagdanan sa harap, Nenge Mansion, Nenge Villanueva. At nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon buong araw sa likuran niya. Mula sa nakabukas na pinto. Kakaiba ang naging katahimikan ng dining room. Wala ng tawanan. Wala ng marahang pagtunog ng baso. Wala ng maeleganteng insulto na nakpapanggap bilang good manners. Puro katahimikan na lang. Sandaling tumayo doon si Elena. Hawak ang bag sa isang kamay. Habang kumikinang sa araw ang kanyang wedding ring. Hindi niya ito tinanggal. Hindi pa. Tiningnan niya lang ito. Na parang pag-ari, iyon ng babaeng kilala niya nun. Sa loob. Sinusubukan ni Valeria na bavin ang atensyon ng kwarto. Lumapit siya kay Dante. Hinaplos ang mangas nito. Malambing at planado ang boses. Let her go. Sabi niya. Gusto niya lang na habulin siya ng lahat? Yun lang yon. Isa itong perpektong linya na kabisadong-kabisado ni Valerie. Sapat ang laming para magmukhang reasonable. Pero may lisong para palabasin na praning si Elena. Binuo niya ang sarili. Niya sa ganyang klaseng elegance. Yung uri na nabubuhay sa mga silk dress. Mamahaling pabango. At abilidad na ngumiti habang may ibang taong nasusugatan. Tumanggo agad si Doña Margarita. Tama. Sabi niya. Masyadong balat sibuyas yang si Elena. Gustong maniwala ni Dante sa kanila. Mas madali yon. Simple lang si Valerie. Tumatawa ito sa mga jokes niya. Bilibi ito sa apelyido niya. Hinahawakan siya nito sa braso sa tamang pagkakataon. At tinitingnan siya na parang siya na ang lalaking pinapangarap niyang maging. Alam nito kung aling mga restaurant ang sikat. Kung aling charity galas ang kailangan ng black dress. Kung sinong magapamilya ang dapat besuhin. At kung sino ang dapat kamayan lang ng malamig. Mukha siyang perpekto sa tabi niya. Iyon ang patibong. Alam ni Valerie kung paano pumasok sa isang kwarto. Alam ni Elena kung paano pigilan ang magapader na gumuho, pero dahil ilang taon na ring sinasamba ni Dante,
ang mga appearances. Hindi na niya makita ang pagkakaibang ganda at lakas. Tumitingin siya sa pinto. Iritado pa rin sa paraan ng pag-alis ni Elena. Walang luha. Walang pagmamakaawa. Walang basak na boses na nagtatanong kung bakit manakakabuder yung para sa kanya kaysa sa pagwawala. Dahil kung nagwala ito, patunay, yon na gusto pa rin nitong marinig siya. Pero ang pananahimik nito, ibig sabihin tapos na siya. Ikiniling ni Valerie ang ulo niya. Pinakmamasdan ang mukha nito. Danche. Bulong niya. Huwag mo namang hayaang sirain niya ang hapon natin. Hapon natin parang ang pagsasama nilang mag-asawa ay isa lang maliit na abala sa pagitan ng appetizer at kape. Parang ang isang asawa ay pwedeng palitan bago pa mag-dessert. At I expect na magiging thankful pa ito sa upaang iniwan nito. Inahayos ni Damta ang jacket niya. Pinipilit na maging kalmado ang bibig niya. Kakalma din yon. Sabi niya. Pero hindi kasing sigurado ng dati ang boses niya sa dining table. Nakatitik si Tito Roberto sa beige envelope na iniwan ni Elena sa tabingang pinggan niya. Ilang minuto na siyang hindi sumusubo. Nasa malapit sa papel ang mga daliri niya. Nag-alangan. Medyo natatakot. Napansin ito ni Doña Margarita. Robert. Sita niya. Huwag mo nang pakialaman yan. Pero hindi siya nakinig. May kakaiba sa huling sinabi ni Elena na nakapagpabagabag sa kanya. Kung talagang elegant siya, edi siya ang pasagipin mo sa pamilya mo ngayon. Hindi yon selos. Hindi yon drama. Impormasyon yon. Binuksan ni Tito Roberto ang envelope. Dahan-dahang, lumabas ang unang pahina. Tapos ang pangalawa. Tapos ang isang pirmadong sulat mula sa isang law office. Tinakbong ang mata niya ang mali niya. Ulit-ulit. Nawala ng kulay ang mukha niya. Bumuntong hininga si Dante. Ano ba iyan tanong niya? Hindi agad nakasagot si Tito Roberto. Nakibang ang pwesto si Valerie sa tabi ni Dante biglang nabawasan ng poise. Hindi na sigurado. Hindi na komportable. Dahil sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansiyong yon. Hindi na nakatingin ang mga tao sa dress niya, sa alahas niya, o sa maganda niyang ngiti. Nakatingin sila sa papel at walang pakialam ang papel sa charm. Walang pakialam ang papel sa pabango. Ang papel. Toto lang ang sinasabi. Dahan-dahang inangat ni Tito Roberto ang mga mata niya. Dangche. Sabi niya. Mababa ang boses at mukhang gulat na gulat. Hindi umalis si Elena nang walang dala. Kumunot ang no ni Dante. Anong sinasabi mo? Itinaas ni Tito Roberto ang dokumento? Siya ang guarantor. Ang salitang yun ay parang basong nabasag sa marmol. Napakapit sa perlas niya si Doña Margarita. Pumikit ng ilang beses si Dante. Parang ibang lengguwahe ang narinig niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Valerie sa mga mukha nila. Hinihintay na may mag-explain kung bakit nagiba ang ihip ng hangin. Pero walang nagsalita dahil biglang nawalan ng kwenta ang pagiging elegante niya. Kaya niyang tumayo ng maganda. Kaya niyang ngumiti ng maganda. Kaya niyang magpanggap ng maganda. Pero hindi niya kayang sagipin ang pamilya Villanueva at si Elena. Ang babaeng kapapahiya lang nila ay naglalakad na pababa naghagdang bitbitang nag-isang kapangyarihang may halaga. Si Doña Margarita ang unang gumalaw. Hindi papunta sa pinto. Hindi papunta kay Elena. Kundi papunta sa envelope. Ahablot ng gadaliri niya ang dokumento mula sa kamay ni Tito Roberto. Na parang babaeng. Nagmamadaling bawiin. Ang isang sikretong. Sumabok na. Mabilis na binasa nga mamata niya ang pahina. Nagahanap ngang pagkakamali. Namutas. Kahit ano para bumalik sa ayos ang mundo niya. Pero hindi nakbago ang mga nakasulat. Elena Castillo. Personal guarantee.
Final approval required. Kapag wala ang pirma niya, hindi matutuloy ang restructuring. Tumigas ang mukha ni Doña Margarita, pero hindi dahil sa pagsisisi. Hindi pa. Ang pagsisisi kasi ay kailangan ng pagpapakumbaba. At ginugol ni Margarita ang buong buhay niya na tratuhin ang pagpapakumbaba bilang damit na sinuswa lang ng mga mahihirap. Dahil wala silang pambiling diamante. This is inappropriate. Sabi niya. Gulat siyang tiningnan ni Tito Roberto. Inappropriate tiniklop ni Margarita ang papel ng padabog. Lukot ang legal letterhead. Dapat pinag-usapan niya to ng pribado. Hindi gumagawa nga eksena sa harap ng lahat. Humarap si Dante sa nanay niya. Namumutla pa rin. Pilit na iniintindi kung paanong gumuho ang mundo niya. Wala siyang sinabi kahit kailan na siya ang gwarantor. Mapait na napatawa si Tito Roberto. Marami siyang sinabi. Hindi ka lang nakinig. Bumitin ang linyang yon sa ibabaw ng mesa. Nanisik ang mga mata ni Doña Margarita. Huwag mong kausapin ngang ganyan ang anak ko. Ayan na naman. Ang dating ugali. Protektahan si Dante. Excuse si Dante. Linisin si Dante hanggang saang makapalpakan. Niya, ay, makmukhang misunderstanding lang. Ilang taon ding ginawa, iyon ni Margarita nang walang hiya-hiya. Nang makalimutan nito ang birthday ni Elena, sabi ni Margarita busy lang ang anak niya. Nang sinasapawan nito si Elena sa dinner, sabi ni Margarita, pasyonate lang gito. Nang umuwi itong amoy pabango ngang ibang babae. Sabi ni Margarita, complicated ang pag-asawa. At nang lunukin ni Elena ang sakit. Tinawag siyang sensible ni Margarita. Iyon ang parte na walang may gustong sabihin ng malakas. Hindi lang basta pinanood ni Margarita ang kalupitan. Tinuruan niya ang buong kwarto na tanggapin ito. Tinuruan niya ang lahat ng kamag-anak sa masangyon na mga importanteng komportable. Si Dante kaysa sa sakit na nakaramdaman ni Elena, tinuruan niya ang mga kasambahay na magbulak-bulagan. Tinuruan niya si Valerie na may bakanteng pwesto na naghihintay para sa kanya basta marunong lang siyang ngumiti ng maganda. Ngayon, sa unang pagkakataon, pumalpak ang training na yon. Nakatayo si Valerie sa tabi ni Dante. Malapit ang kamay, sa braso, nito. Pero hindi na nakahawak. Bumalik sa pagiging blanco ang maganda niyang mukha. Hindi ito ang eksena na alam niyang ipanalo. Walang asawang kalaban na umiyak sa napkin. Walang madramang akusasyon na pwede niyang baliwalain. Walang salas na pwede niyang talunin ng elegance. Papa lang ang beron. At isang asawa na nag-walk out na hindi nagmamakaawa. Humarap si Doña Margarita sa main hall. Dante, sundan mo siya. Nag-alangan si Dante. Isang minuto ang nakalipas. Inutusan niya si Elena na umupo. Ngayon inutusan siya ng nanay. Niya na habulin ito. Bumakat sa mukha niya ang kahihiyan. Napansin yun ni Valerie. So, tatakbo tayo ngayon para habulin siya, tanong niya. Mahina ang boses, pero matalim. Tiningnan siya ni Margarita. Na para ngayon lang naalalang nag-exist ito. Iha. Malamig niyang sabi. Family matter ito. Mas masakit pa ang nasalitang yon kay Valerie kaysa sa anumang insulto galing kay Elena. A family matter. Hindi our matter. Hindi sayo. Kahit pa, nakasilk siya. Mamahaling pabango. At perpekto ang tindak. Si Valerie ay isa lang palang bisita na masyadong nakadikit sa asawangang iba. Lumunok si Dante. Ano bang dapat kong sabihin? Tiningnan siya ni Margarita na parang bata na nakatapon ng wine sa mamahaling carpet. Na mahaling carpet. Sabihin mo kung anong kailangan mong sabihin. Papasukin mo. Siya ulit. Hindi mag-sorry. Hindi sabihin ang totoo.
Hindi tanungin kung anong nagawa niya dito. Papasukin ulit dahil hindi pa rin naintindihan ni Margarita. Akala niya ang deknida ni Elena ay parang pinto na pwede lang buksan kapag tama ang tono mo. Akala niya ang ilang taong pambabastos ay pwedeng itiklop na parang maruming mantal bago pa mapansin ng mabisita. Pero sa labas, nasa pinakababang hagdan na si Elena, may naghihintay na itim na sasakyan malapit sa fountain. Nakabukas ang pinto sa likod na hawak ng driver. Nasikatan ng araw ang navy dress niya. Ang pagod niyang mukha. Ang mga matata. Niyang kamay, lumabas si Dante sa pinto. Sa unang pagkakataon ngayong hapon, hindi siya mukhang asawa na pumipili ng ibang babae, kundi isang lalaking pinapanot na umalis ang kanyang safety net. Elena. Tawag niya. Huminto siya sa tabi ng sasakyan. Hindi siya lumingon agad. Sa likod ni Dante, bumulong si Margarita. Pikit mata sa galit. Ayusin mo, to. Lumingon din sa wakas si Elena. At sa mga mata niya, nakita ni Dante ang katotohanang inilihim sa kanya ng nanay niya, buong buhay niya. May mga bagay na hindi pwedeng ayusin ng mga taong mapapansin lang ang sira. Kapag nasa tapat ng sarili nilang pinto, nakatayo si Dante sa pintuan. Nakatitig kay Elena, na parang isa itong tao na hindi niya makilala. Pero ang totoo mas masakit, hindi naman niya talaga ito nakilala kailanman sa loob ng 8 taon. Katabi niya lang si Elena habang pinakmamalaki niya sa buong mundo. Na itinadyo, Nidia ang Villanueva Holdings, gamit ang vision, tapang, at instinct. Paborito niya ang salitang yon. Ginagamit niya sa mga investor dinners. Ginagamit niya sa mga interviews. Ginagamit niya kapag proud na nakangiti ang nanay niya sa front row. At ibubulong ni Valerie. Ilang buwan pakaraan. Namukha siyang powerful kapag nagsasalita. Vision. Courage. Instinct. Hindi man lang niya binanggit ang babaeng gising hanggang 2:00 ngang madaling araw. May mga spreadsheets na nakakalat sa Kitchen Island. Ang babaeng tumatawag sa mga retired bankers na kilala ngang yumaong tatay nito. Ang babaeng nagbabasa ng loan agreements line by line. Habang nagrereklamo si Dante na sumasakit ang ulo niya sa mga legal terms, hindi kailanman nahanap ng palakpak si Elena. Doon siya nakamali sa pagkilala dito. Hindi siya may ngay kapak, sinasagip, siya nito. Hindi siya nito winawagwagan ng kontrata sa mukha. Hindi nito ipinapamukha na naaprubahan lang ang unang bridge loan dahil may bigat pa rin ang apelyido ng pamilya. Niya, sa Iloilo. Hindi nito sinabi sa nga bisita na ang investor na tinawag ni Dante na all friend ay ito pala talaga ang nagpakilala. Hindi siya itinaman ni Elena nung sinabi niyang, ako mismo ang nakipag-negotiate ng terms. Kahit ang toto. Nirewrite ito ni Elena kagabi na kabatrobe. Lang habang tulog siya, tahimik niya lang. Binuo ang mga piraso, nang walang ingay. Maingat, bungbuwa. At dahil ginawa niya, yon nang may grace. Akala ni Dante walang naging kapalit yon para sa kanya. Ngayon, nakatayo, sa tabi ng itim na sasakyan. Pinapanot siya ni Elena na unti-unting makaintindi. Hindi nang buo, hindi nang may pagpapakumbaba. Pero sapat para makaramdam ng takot sa likod niya. Nakarating na si Margarita sa front hall. Mahigpit ang hawa sa dokumento na parang ebidensya galing sa crime scene. Elena? Tawag ni Margarita. Mas malambot na ang boses. Pero hindi mainit? Obviously. May misunderstanding lang. Tiningnan siya ni Elena. Isang misunderstanding. Yun pala ang tawag ni Margarita. Sa kalupitan ka pa hindi na ito pabor sa kanya.
Bumaba niya isang baitang si Dante. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa pangalan mo ang guarantee? Tumingin si Elena sa mansyon sa likod niya. Ang mga marble columns, ang mga iron gates, ang makikintap na bintana. Ang bahay na naktiro sa lahat na nakatira, dito na ay pakpalit ang halakan na para sa halakan na tao. Sinabi ko. Sagot niya. Yung gabing umuwi kang late tapos sinabi mong pagod ka na para makipag-usap. Bumuka ang bibig ni Dante tapos sumara. At nung umaga bago ang meeting mo sa Salcedo Capital, patuloy ni Elena. Sinabi mo. Nababagot ka sa details. Nasa pintuan na rin ngayon si Tito Roberto. Ang reaksyon niya hindi nanaylang. Nahihiya na. Nanatiling kalmado ang boses ni Elena. Sinabi ko sa iyo na humihingi ang bangko na additional collateral. Pero may ka-text ka sa ilalim NG mesa. Nagiwas ng tingin si Valerie. Tumigas ang mukha ni Dante hindi dahil sa guilt, kundi sa kahihiyan na. Nalantat siya sa harap ni Valerie. Nakita rin yon ni Elena. Kahit ngayon, mas mahalaga pa rin sa kanya kung sino ang nakarinig ng totu kaysa sa naging epekto ngang totu sa asawa niya. Dumukot si Elena sa bag niya at naglabas ang maliit na folder, malinizang, magagilid. May mga mayos na tips ang klasang ayos na lagi namang tinatawanan ni Dante hanggang sa kailanganin na niya. Ito ang mga revised conditions. Sabi niya, pumikit si Margarita. Kondisyon, hinawakan ni Elena ang folder sa dibdib niya. Oh, kung gagamitin ang mga personal assets ko para isalba ang Villanueva Holdings. Hindi na pwede mag-operate ang kumpanya bilang vanity project lang ng pamilya. Nakatitik lang si Dante sa kanya, patuloy niya. Independent audit. Outside financial oversight. Tatanggalin ang discretionary family withdrawals. Written acknowledgement sa bawat personal guarantee na ginawa ko. At walang final approval ngayong araw. Namutla si Margarita. Makakahiya yan sa atin? Hindi nagbago ang reaksyon ni Elena. Hindi. Sabi niya. Sasabihin lang nito ang totoo. Sa isang saglit. Walang gumala. Rinig ang tunangang fountain sa likod niya. Sa loob ng bahay, may nagriring na telpono. Umaling-angaw ang tunog sa marble hall na parang babala na hindi na pwedeng baliwalain. Tiningnan ni Dante ang babaeng tinawa niyang hindi nababagay. Ang babaeng pinalitan niya sa lunch. Ang babaeng tahimik na naging tanging dahilan kung bakit may isasalba pa ang pamilya niya. At sa wakas, may naunawaan si Elena na nagbigay sa kanyang kakaiba at masakit na peace. Hindi siya naging powerful ngayong hapon. Matagal na siyang powerful. Masyado lang silang naging mayabang para mapansin yon. Mukhang ordinaryo lang ang folder sa mga kami ni Elena. Simpleng cream paper. Maayos na tabs. Ilang pirma. Wala namang mukhang powerful dun. Pero nararamdaman nega lahat nega. Nakatayo sa hagdan ang bigat nito. Tiningnan ni Dante ang folder. Na parang isang lalaking nakatingin sa nakakandadong pinto. Matapos ma-realize na hindi naman talaga nasa bulsa niya ang susi, ano bang gusto mong palabasin tanong niya? Tinitigan siya ni Elena. Sinasabi ko na tapos na ang lunch. Sa likod niya. Napasinghap si Margarita na may halong pagbabanta. Elena, huwag kang madrama. Ayan na naman yung salita. Madrama. Ginagamit nila. Yon tuwing masyadong malinaw niyang sinasabi ang totu, humarap si Elena sa kanya. May iniwan akong legal envelope sa dining table. Sabi niya, hindi yon drama. Dokumento yon. Humagbang si Tito Roberto. Hawak pa rin ang unang mapahinamula sa envelope. Nanginginig na ang makamay niya. At hindi dahil sa katandaan. Tamas siya. Mahina niyang sabi,
Nakasalalay sa approval niya ang restructuring package. Hindi gagalaw ang bangko kapag wala siya. Tumigas ang mukha ni Dante. Hindi totoo yan. Tiningnan si Yenny. Tito Robertong mapagod na mata. Totoo yan. Sa unang pagkakataon. Walang ready na sagot si Dante. Wala siyang charming na ngiti. Wala siyang speech tungkol sa leadership, family legacy, o difficult markets. Ang tanging meron lang siya ay ang katahimikang ipinilit niya kay Elena ng maraming taon. At ngayon, kanya na ito, hinablot ulit ni Margarita ang mga papel. Na, parang kapag mas hinigpitan niya, ang hawak. Mag-iba ang nakasulat. 3 henerasyon ng dalangang kumpanyang ito ang pangalang Villanueva. Sabi niya, walang bankero, walang abogado, at lalong walang galit na asawa ang magdedesisyon para sa future nito. Lumamot ang mukha ni Elena. Pero hindi ang boses niya. Hindi ang galit na asawa ang naglagay sa kumpanya sa ganitong sitwasyon. Margarita, tumingin siya kay Dante. Kundi ang magamaling desisyon. Hindi malakas ang mga salitang yon. Mas masakit yon. Nag-iwas agad ng tingin si Dante dahil alam niya. Alam niya ang naging risky na expansion sa Palawan na binalaan na siya ni Elena. Alam niya ang mga private withdrawals na tinawag ni Margarita na family expenses. Alam niya ang mga suppliers na naghihintayng bayad. Ang credit line na muntik nang ma-freeze. Ang tiwala ng investor na nakadepende sa isang marupok na pangako. Ang pangako ni Elena. Ang assets niya. Ang pangalan niya. Ang pirma niya. Ibinunyag ng envelope ang mga bagay na itinago ng pride. Ilang taong tinrato ng pamilya Villanueva. Si Elena bilang isang tahimik na display lang sa hapagkainan. Isang babaeng nakasimplang damit. Isang asawa na inaasahang tatango lang sa tamang oras. At maglalaho kapag hindi kailangan. Pero sa papel, hindi siya imbisible. Sa papel, siya ang kailangan. Isang itim na sedan, ang mabagal na pumasok mula sa bukas na gate, at humanto sa likod na kotse ni Elena. Bumaba ang isang lalaking naka-duck suit. Kasunod ang isang babaeng may bitbit na leather briefcase. Namukaan ni Dante ang lalaki mula sa bangko. Nanlamig siya. Naglakad ang bankero. Nakahinga ng maluwak nang makita si Elena. Mrs. Castillo, sabi niya. Tapos maingat na itinama ang sarili. Miss Castillo. Thank you. Sinubukan naming tumawag. Sabi sa amin mangyayari ang family meeting pagkatapos ng lunch. Tumango lang si Elena ng isang beses. Tinitigan ni Dante ang bankero. Anong meeting? Nilang ang babaeng may dalang briefcase. Ang final confirmation meeting. Sabi niya, kailangan namin ng in-person approval ni Miss Castillo bago umusad ang restructuring agreement. Bumagsak ang linyang yon na parang kulok. Napaatras ng isang hakbang si Valerie. Bumuka ang bibig ni Margarita pero walang lumabas na boses. Tiningnan ni Dante si Elena. Na parang pinagtaksilan siya nito dahil mas naging importante pa ito kaysa sa gusto niyang paniwalaan. Pipirma ka sana ngayon, tanong niya. Tumingin si Elena lakpas sa kanya papunta sa dining room. Kung saan nandun pa rin ang hindi niya nagalaw na plato. Sa tabingang siliyang sinubukan nitong palitan. Oh, sabi niya, bago mo. Ipinakilala si Valerie bilang babaeng kabilang sa mundo mo. Walang huminga. Tapos, inyabot ni Elena ang folder sa nga kamay bangkro. Pero hindi ako pipirma ngayon. Namutla si Dante. Nakahawak ng mahigpit si Margarita sa railings. Nagbalipat-lipat ang tingin ng bangkro sa kanila. At biglang, naintindihan ang mga bagay na sana, hindi na lang, humakbang si Elena patungo sa bukas na pintungang sasakyan. Ilang taong naniwala ang pamilyang, to na ang pananahimik ko ay nangangahulugang wala akong masabi,
Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ngayon, pwede niyo nang basahin yung envelope. At pagkatapos niyon, sumakay si Elena Castillo sa kotse. Iniwan si Dante Villanueva sa mismong hagdan ng kanyang mansyon na papaligiran ng yaman, pamilya, at isang kabit na hindi naman siya kayang isalba. Naiwang nakabukas ang pinto ng sasakyan. Nakahawa ang isang kamay ni Elena sa frame. Nakapasok ang isang pa sa loop ng sa wakas. Ay makapagsalita si Dante. Elena, wait. Hindi malakas. Hindi mayabang. Hindi ito yung boses na ginagamit niya sa mga boardrooms, kung saan tumatango na ang ngataw bago pa man siya matapos magsalita. Nabasakang boses na to, uminto si Elena. Pero hindi siya umupo, hindi rin siya buwang humarap dito. Ibinigay niya lang ang gilit ng mukha niya, sapat lang para ipakita na narinig niya ito. Hindi sapat para sabihing pag-ari pa rin siya nito. Pumaba pa nga isang baitang si Dante. Sa likuran niya, nakatayong parang tuwat si Margarita. Hawak ang envelope. Tahimik na nanonood si Tito Roberto. Nakatambay si Valerie malapit sa pinto. Maganda pero walang silbi. Kumikinang ang cream dress niya sa araw, na parang kostum mula sa buhay na hindi naman niya pinahirapan. Mahinang tumihim ang bangkero. Nailang sa uringang katotohanan na hindi kayang takpan ng pera. Hindi siya pinansin ni Dante. Anong ibig mong sabihin, tanong niya? Tiningnan siya ni Elena ngayon. Anong kiibig kong sabihin sa alin? Lumunok si Dante. Sa sinabi mo sa loob, kahit siya, halos hindi niya mabalikan ang salitang yon. Naalala ni Elena ang mismong eksena, ang dining room, ang mga zilvavares, ang mga orchids, ang kamay ni Valeria sa braso ni Dante, ang paghihintay ni Margarita na yumuko siya, at tapos ang sarili niyang boses na sapat ang hina para pakinggan ng lahat. Kung talagang elegansiya, edi siya ang pasagipin mo sa pamilya mo gayon. Nanikip ang mukha ni Dante nang maalala niya yon. Noon, akala niya bitterness lang yon. Isang nag-isang asawa na nagbatong huling salita bago mawalan ng pwesto. Ngayon, nakatayo sa harap ng bahay na malapit nang mawala sa kanila. Napagtanto niya na iba pala yon. Babala pala, dahan-dahang isinara ni Elena ang pinto ng sasakyan. Pero nasa labas pa rin siya. Sinabi ko talaga yon. Gusto kong mangyari yon. Sabi niya dito, iba ang reaksyon ni Valerie. Sa unang pagkakataon, mas mukha siyang natatakot kaysa nainsulto. Inilipat ni Elena ang tingin sa kanya. Ipinakilala ka bilang babaeng nakakaintindi sa mundo niya? Sabi ni Elena, ang babaeng may tamang elegance, tamang manners, tamang image. Tinaas ni Valerie ang baba niya. Pero hindi humala ang bibak. Kung ganun, siya ang patawagin mo sa bangko? Patuloy ni Elena. Siya ang mag-pledge ng assets niya. Paupuin mo siya sa harap nga creditors? At I-explain niya kung bakit nawala ang milyon-milyon dahil sa family withdrawals at reckless expansion. Subukan niyang kumbinsihin ang mga investors na mapagkakatiwalaan pa rin si Dante Villanueva. Tumatama isa-isa ang nga salita. Hindi pa sigaw. Hindi malupit. Totoo lang, napaigtad si Dante. Sumingit si Margarita. Tama na yan. Hindi siya tiningnan ni Elena. Hindi. Margarita, tama na. Nung dinalangang anak mo ang ibang babae, sa masang kinakainan ng asawa niya, tumahimik ang paligid. Kahit ang fountain parang humina ang tunog. Kaumado pa hingang boses ni Elena. Pero dalangang mamata niya ang 8 taong nilunok na sakit. Tama na. Nung inisiyan mo siya na parang blessing siya,
Habang tinitingnan mo ako na parang abala. Tama na. Nung hinihintay nga. Lahat na, protektahan ko ang image ng pamilya. Habang sinisira ni Dante ang pagsasama namin sa publiko. Nakatitik lang sa lupa si Dante. Dahan-dahang tinanggal ni Valerie ang kamay. Niya sa manggas nito. Ang malit na kalaw na yon ay nakapaliwanak sa lahat. Na-enjoy niya na siya ang napili. Pero hindi niya planong maging responsable. Nakita yon ni Elena. Ganon din si Dante. Iyon ang nakakatakot na ganda ng sandaling yon. Ang babaeng ginamit niya para paliitin si Elena ay unti-unting lumiliit sa mismong harapan niya. Hindi dahil inatake siya ni Elena, kundi dahil pumasok na ang realidad sa kwarto. At wala nang matatagon ang charm niya. Huminga ng malalim si Elena. Hindi ako umalis para parusahan kayo. Sabi niya, umalis ako dahil sa wakas, may naintindihan ako. Napatsingzing si Dante. Sinalubong ni Elena ang mga mata niya. Hindi mo naman talaga gusto ng partner. Gusto mo lang ng tahimik na tagapanood sa sukses mo. At noong naging dahilan ako kaya nagtagal ang success na yon, tinawag mo pa rin akong hindi nababagay. Walang nagsalita. Nakayakap ang bangkero sa folder. Pumikit si Tito Roberto. Lumuwak ang hawa ni Margarita sa envelope, binuksan ulit ni Elena ang pintong kotse. Hindi to pahihiganti. Dante, lumambot ang boses niya. At mas lalo lang itong sumakit. Hayaan mong ito na lang, yung pagkakataon na, pagkatiwalaan mo. Yung babaeng pinili mo. Tapos, sumakay na siya. Izinara any driver ang gipinto. Humakbang pa sana si Dante. Pero umaandar na ang sasakyan sa tinted glass. Hindi na luminggong si Elena. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakatayo si Dante Villanueva sa driveway ng kanilang mansyon. At naiintindihan ang pakka, kaibangang hinahangaan at nga isinasalba. Lumagpas ang itim na sasakyan sa fountain at tuluyan nang nawala sa mga iron gates. Sa lubi enigelang segundo. Valang humala. Nakatayo lang si Dante Villanueva sa hagdan. Nakaawang ang bibig. Nakatitik sa bakanteng driveway na parabang ibabalik si Elena ng mismong kalsada. Sinasikatan pa rin ng araw ang mansiyon. Kumikinang pa rin ang bintana. Umagos pa rin ang fountain. Mukhang mayaman pa rin ang lahat. Pero pakiramdam niya, wasa na ang lahat sa likuran niya. Lumipat na pwesto si Valeria. Malit lang na tunok. Halos, wala nga. Pero narinig ni Dante. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa dining room na iyon kasama niya, tiningnan niya. Si Valerie nang walang halong yabang, nakita niya ang silk dress. Ang perpektong makeup. Ang gold bracelet. Ang malambot na labi na tumawa sa sakit ni Elena. Nakita niya ang babaeng tinawag niyang elegante sa harap ng asawa niya. At biglang naging masyadong magaan ang pagiging elegante. Masyadong magaan para buuin ang isang kumpanya. Masyadong magaan para pakalmahin ang bangko. Masyadong magaan para tumayo sa tabi niya habang bumubuka ang lupa sa ilalim ng mapaan niya. Hinawakan ulit ni Valerie ang manggas niya. Pero ngayon nag-alangan na ang madaliri niya. Dante. Mahina niyang sabi. Baka dapat pumasok na tayo sa loob? Sa loob. Kung saan naghihintay. Ang envelope. Kung saan hawa pa rin ni Tito Roberto ang katotohanan sa nanginginig niyang nga kamay. Kung saan sinusubukan na naman ni Margarita na isisi sa iba ang kapahamakan. Hindi sumagot si Dante. Mabagal siyang naglakad pabalik sa mansyon. Bawat hakbang pabigat ng pabigat, ang dining room. Hindi na mukhang lugar ng kapangyarihan. Mukha itong entablado kung saan nakalimutan ng maaktor ang script nila. Bakante na ang silya ni Elena. Hindi nagalaw ang plato niya. Nandun pa rin ang tabel napkin niya. Perpektong nakatiklop sa hilid.
Ang maliit na tupi na iyon ang nakpakaba sa sikmura ni Dante. Kahit sa pag-alis, nanatiling compose si Elena. Kahit sa sakit, mas binigyan pa rin niya ang dignidad ang kwartong yon kaysa sa nararapat. Inilapag ni Tito Roberto ang mga papel sa mesa. Malinaw ang sinabi ng bangko. Sabi niya, kapag wala si Elena, tigil ang restructuring. Humarap si Margarita sa kanya. Tumigil ka nga sa pagsasalitang ganyan. Tumalas ang boses ni Tito Roberto. Nga alin yung parang pag-ari niya tayo. Tiningnan ni Tito Roberto si Dante tapos kay Margarita. Baka nga hindi niya tayo pag-ari. Sabi niya, pero siya naman ang bumubuhat sa atin. Walang nagsalita. Naupo si Dante sa upuang ginamit niya kanina. Ang mismong upuan kung saan ipinahiya niya ang asawa niya. Tinabungang mata niya ang mandokumento. Numbers. Deadlines. Collateral. Kondisyon. Paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ni Elena. Hindi bilang dekorasyon. Hindi bilang asawa. Bilang pundasyon. Nanikip ang lalamunan niya. Naalala niyang pinagtawanan. Niya ito nang hingansiya. Nito ng kopya ng loan terms. Naalala niyang winagwagan niya itong kamay. Nang subukan nitong i-explain ang problema ng pamilya. Naalala niyang sinabi, ako nang bahala sa big picture. Habang tahimik nitong inaayos ang mga piraso para hindi masunog ang picture na yon, gayon malinaw na ang big picture. At sobrang panjit nito, naiwan, si Valeria malapit sa pinto. Hindi na sapat ang lapit para hawakan siya. Hindi na sapat ang tapang para ipagsalita siya. Napansin din yon ni Dante. Naupo si Margarita ng maingat. Pero wala ng kulay ang mukha niya. Siguradong may ibang paraan. Sabi niya, umiling si Tito Roberto. Meron sana. Kaso kaka-drive away niya lang. Mas tinamaan si Dante sa mga salitang. Yon kaysa kung sinigawan siya. Tiningnan niya ang bakanteng upuan sa tapat niya at narinig ulit ang boses ni Elena. Idi siya ang pasagipin mo sa pamilya mo gayon. Ngayon niya lang, naunawaan ang buong bigat ng linyang yon. Hindi yung selos. Hindi. Yon bitterness. Ito ang huling hagbangang. Isang babaeng ginugol ang maraming taon sa pagliligtas, sa mga taong akalay kahinaan ang awan niya, tinakpan ni Dante ang mukha niya ng isang kamay. Sa unang pagkakataon. Walang ready speech. Walang charm. Walang excuse. Ang nakakatakot lang na katotohanan na ang babaeng minalit niya ay ang nag-iisang taong nakatayo sa pagitan ng pamilya niya at ng pakasira. At ipinakilala pa niya ang kapalit nito bago pa man matapos ang lunch, nakatulala lang si Dante sa dining table. Pero milya-milya na ang layo ni Elena mula sa babaeng inakala nilang kilala nila. Sa beksit na itim na sasakyan, binaksa na niya sa wakas ang mabalikat niya. Hindi siya nanghina. Nakawala siya. May pakakaiba yon. Nawala ang mansyon sa likod ng mga puno. At sa bawat likong kalsada, unti-unting lumuluwag ang dibdib niya, nakatong ang kamay niya sa hita niya. Suot pa rin niya ang wedding ring. Makintab at mabigat. Parang isang pangako na matagal, nang nawalan ngang saysay. Matagal niya itong tinitigan. 8 taon. 8 taon nang mahapunan kung saan siya itinatama sa publiko. 8 taon neng pagtulok sa tabingeng, isang lalaking ibinahagi ang nga pangarap sa kanya. Tapos ipinagmayabang sa iba. 8 taon ng pagiging useful sa private at invisible sa public. Sinulyapan siya ng driver sa salamin. Pero walang sinabi. Siguro nasanay na siyang makakita ng gakilalang pamilya. Kaya alam niya na minsan mas masakit ang pananahimik kaysa sa pagsisigawan. Ibinaling ni Elena ang mukha niya sa bintana. Mabilis dumaan ang siyudad. Matatas na gate. Tahimik na kalsada.
Isang babaeng naglalakad ng golden retriever. Isang batang babae na hawa ang kamay ng lolo niya sa tawiran. Ordinaryong buhay. Ordinaryong pagmamahal. Hinaplos ni Elena ng hinlalaki niya ang singsing. Sa isang maikling seklit, naalala niya ang umaga ng isinuot ito ni Dante sa daliri niya. Nanginginig ang mga kamay nito noon. Hindi dahil sa yabang, dahil sa pag-asa. Bumulong ito. Hindi, kita hahayaang mag-isa. Noon, naniwala siya. Ngayon, naiintindihan na niya ang isang simple at malupit na katotohanan. Hindi nito tinupad ang pangakong yon. Pero siya, tinupad niya. Tumayo siya sa tabi nito nung pumalpak ang una nitong investment. Tumayo siya sa tabi nito nung naniningil ang mga creditors. Tumayo siya sa tabi nito noong tratuhin siya ng nanay nito na parang dumi sa litratong pamilya. Tumayo siya sa tabi nito ng tapat na tapat kaya nakalimutan. Nito na ang pananatili ay isang choice. At ngayon, iba na ang pinipili niya. Nag-vibrate ulit ang phone niya. Pumaylaw ang pangalan ng bangko. Tapos si Danci. Tapos si Margarita. Tapos si Danci ulit. Pinanood lang ni Elena ang screen na hindi ito hinahawakan. Ilang taon niyang sinagot ang bawat tawag. Bawat krisis. Bawat pakiusap na pinalabas na utos. Bawat late night emergency na laging nagsisimula sa pagsabi ni Dante na, "Kailangan kong asikasuhin mo to." Hindi na ngayon. Inilapag niya ang phone ng nakataop sa upuan sa tabi niya. Huminto ang kotse sa red light. Dahan-dahang inikot ni Elena ang singsing. Medyo sumabit pa ito sa umpisa. Na parang kahit yung metal hindi naniniwalang seryoso, siya, tapos natanggal din ito. Hawak niya ito sa palat niya. Ang liit, ang mahal, ang walang kwenta, walang luhang tumulo. Nagulat siya doon. Ilang beses na rin niyang iniyakan ang kasal na tunang palihim sa mabanyo. Sama nakaparadang kotse. Sa mga hotel rooms. Pagkatapos ang nga business dinner ng ngumiti, siya, kahit lahat pinasalamatan ni Dante maliban sa kanya. Pero ngayon, wala. Kundi katahimikan isang malinis at nakakaluwak na katahimikan. Binuksan niya ang maliit na pocket sa gilid na bag niya at inilagay ang singsing sa loob. Hindi itinapon. Hindi itinago. Hindi madrama. Itinabi lang na parang isang tapos ng chapter. Yuminto ang driver sa tapat ng isang tahimik na office building. Bumaba si Elena bago pa man ito makabuelo para pagbuksan siya ng pinto. Inayos niya ang navy dress niya. Binitbit ang bag. At naglakad papunta sa entrance ng may matatag na hagbang sa loob ng lobby. Nakita niya ang sarili niya sa glass doors. Saglit siyang tumigil. Mukha siyang pagod. Mas matanda kaysa kaninang umaga. Pero hindi siya mukhang wasak. Iyon ang mahalaga. Sa itaas, sa isang private conference room. Nahihintay ang mga representative ng bangko. Pati ang abogado niya. Isang kalmadong babae na nangangalang Ate Grace Mendoza. Na tumayo agad pagpasok ni Elena. Pinakmasdan ni Grace ang mukha niya at naintindihan ito ng hindi natatanong. Hindi mo kailangan gawin kahit ano ngayong araw. Malumanay nitong sabi. Inilapa ni Elena ang folder sa mesa. Alam ko, binago ng sagot na iyon ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi gumagalaw si Elena para sa jiping si Dante. Gumagalaw siya dahil nagdesisyon na siya kung anong itsura niya pagliligtas sa sarili niya. Umupo siya sa dulo ng mesa. Ipinakrus ang mga kamay. At nagsalita ng may kalmadong kasiguraduhan. Walang agreement na usad na hindi dumadaan sa full review, full disclosure.
at written protection ko. Tumango si Grace. Nagsimulang magsulat. Ang bangkero. Tumingin si Elena sa bintana. Sa siyudad sa ibaba. Sa kabilang panig ng lungsod. Malamang natutuklasan na ni Dante kung gaano kalaki ang halaga ng pananahimik niya. Pero wala na doon si Elena para saluhin ang pagbagsak niya. Umalis siya, bit-bit ang dignidad niya. At sa pagkakataong ito, hindi na. Niya ito iniwan para magamit laban sa kanya. Pagdating ng hapon, naging ritmo na ang matawag sa telepono. Dante. Margarita. Dante ulit. Tapos Chito Roberto. Pinanot ni Elena na lumabas at mawala ang bawat pangalan sa screen. Habang tahimik lang, ang conference room sa paligid niya, patuloy ang buhay sa siyudad sa ibaba na parang walang nangyari. May mga kotseng lumiliko. May mga taong tumatawid. Isa-isang nagbukas ang mailaw ng opisina. Hindi humihinto ang buhay dahil lang natatakot na sa wakas si Dante Villanueva. Muntik pang mapangiti si Elena doon, sa kabilang banda ng mesa. Ni-review ni Grace Mendoza ang mga dokumento gamit ang pulang button. Nakaupo sa tabi niya ang bangkero. Maingat na sa bawat salita ngayon. Walang nagmamadali kay Elena. Walang sumasapaw sa kanya. Walang nagpapaliit sa kanya para lang may lalaking magmukhang malaki. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Iginagalang ng buong kwarto ang pananahimik niya, nag-vibrate ulit ang phone niya. Ngayon, lumabas ang message sa screen. Please, we need to talk. Dante, binasa yon ni Elena ng isang beses. Tapos inilapak. Niya ulit ang phone na nakataob sa mesa, tumingin si Grace sa kanya. Wala kang utang na reply sa kanila ngayon. Tumango si Elena. Alam ko. Pero ang pakalam nun ay hindi ibig sabihin na hindi ito masakit. Yun ang parte na walang nakakita. Ang pag-alis na may dignidad ay hindi nangangahulugang umalis ng walang sakit. Hindi naman gawa sa bato si Elena. Minahal niya si Dante nun. Binuo niya ang buhay niya sa paniniwalang may lalaki pa rin sa likod ng pride nito na pwedeng bumalik. Ipinagtanggol niya ito sa mga lugar na hindi naman ito deserve. Ipagtanggol. Pinrotektahan niya ang pangalan nito kahit pabaya, ito sa pangalan niya, kaya hindi. Hindi ito paghihiganti. Kung pahihiganti, to. Sana may ngay. Sana naging public scandal ito. At may press leak. Nakakahayang statement. Isang pirma na sinadyang ipitin ng may ngiti. Kung pahihiganti to, sana tumayo siya sa dining room na yon at pinangalanan ang bawat kapalpakan. Bawat utang. Bawat kasinungalingan. Bawat late night na panloloko. Hindi ginawa ni Elena yon. Huminto lang siya sa pagsalo sa mga consequences ng ginagawa nito. Yun lang yon. At para namang naging sapat, yon para yanigin ang buwang pamilya Villanueva. Balik sa mansyon. Nakaupo si Dante at nakabukas sa harap niya ang envelope. Nakpapabalik-balik sa likod niya si Margarita. Tumutunog ang heels nito na parang maliliit na basak sa salamin. Pinaparusahan niya tayo. Sabi ni Margarita, nakatayo malapit sa bintana. Si Tito Roberto. Dahan-dahang umikot. Hindi. Sabi niya. Hinihayaan niya lang tayong harapin ang katotohanan. Tiningnan siya ng masama ni Margarita. Asawa pa rin siya. Tumigas ang mukha ni Tito Roberto. At nagdala siya ang ibang babae sa lunch. Bumagsak sa buong kwarto ang mga salitang yon. May dalang bigat na pilit iniwasan ni Margarita. Nakatayo, si Valerie, malapit sa pinto. Yakap ang bag niya. Hindi na siya nagpapanggap na romantic ito. Wala nang humahanga sa kanya ngayon. Wala nang nagtatanong kung saan niya binili ang damit niya. Walang may pakialam kung gaano ka-graceful siyang humawak ng wine glass. Hindi na naghahanap ngang elegance ang pamilya. Naghanap sila ng tagapaglitas. At wala siyang may bibigay
Nakatitik si Dante sa pangalan ni Elena Samga, dokumento hanggang sa lumabo ang nga letra. Naalala niya itong nakaupo sa tabi niya sa gabi? Hinihinging makinig siya. Naalala niya ang pag-iwas niya dito. Naalala niya ang pagsasabi niya, "Not now." Nang napakaraming beses. Hanggang sa ang now ay naging never. Napasok na ang pride niya ang bawat kwarto. Ngayon pumasok na ang consequence sa isang kwarto. At ang consequence, hindi sumisika. Tahimik lang itong nakaupo sa mesa. Naghihintay. Hayaan nitong may intindihan ng tao ang ginawa nila. Kinagabihan. Mag-isang nakatayo, si Elena malapit sa bintana ng opisina. Pinapanood ang pegol ng langit sa siyudad. Nakatingin sa kanya ang sariling refleksyon mula sa salamin. Pagod ng gamata. Tuwit na balikat. Walang laman na daliri. Hinawakan niya ang pwesto kung saan dating nakasuot ang singsing niya. May kirot doon, pero sa ilalim ng kirot, may mas malakas pang pakiramdam. Peace. Hindi dahil nagturusa si Dante, kundi dahil hindi na siya ang maklilitas dito mula doon ng gabing yon. Hindi umadyat si Dante Villanueva. Nanatili siya sa dining room matapos makaalis ng mga bisita. Matagal pagkatapos mawala ni Valerie nang walang paalam. Matagal pagkatapos huminto ni Margarita sa kakalakad at ikinulong ang sarili sa sitting room. May hawa na wine na hindi niya ininom. Tahimik na ang mansyon gayon. Masyadong tahimik. Walang nag-ingay ang plato. Walang polite na tawanan. Walang malalambot na yabak mula sa mga kasambahay na gumagalaw. Nang maingat sa kwarto, isang kwartong itinayo para magpa-impress na sa mga taong hindi naman tumatagal para may pakisamahan. Si Dante lang, ang envelope, at ang bakanteng upuan ni Elena. Nakatitik siya sa nakatiklop na napkin sa tabi nga. Hindi nagalaw na plato. Buwang hapon niya nang nakikita ang napkin na yon. Pero ngayon mukha na itong iba. Mukha na itong huling pirma. Isang tahimik na paalam na nakasulat sa linen. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Dante ang sarili niyang maalala. Hindi ang bersyon ng pag-asawa na kinuwento niya sa ibang tao, kundi ang totoo. Naalala niya noong unang taon, nang lunot sa utang ang Villanueva Holdings. At gabi-gabi siyang umuuwi na may pilit na tapang at nanginginig na mga kamay. Hindi kailanman siya tinawanan ni Elena. Hindi kailanman ipinaramdam na maliit siya. Uupo ito sa tabi niya sa kitchen counter at magtatanong ng isang bagay. Anong kailangan nating ayusin mo na hindi? Anong nagawa mong mali? O paano mo hinayaang mangyari ito? Anong kailangan nating ayusin mo na? Naalala niya kung paano ito tumawag sa isang old family contact sa Iloilo. Isang lalaking halos hindi kilala ni Dante. Pero kalaunan ay inangkin niyang sarili, niyang connection. Naalala niya, itong nagpupuyat kasama niya hanggang madaling araw, binibilugan ang mga clauses sa isang kontrata. Habang hinihilot niya ang sentido, niya at sinasabing hindi na, niya kayang mag-isip. Siya? Kaya niya. Laging kaya niya. Naalala niya ang investor dinner makalipas ang 3 taon? Ang mismong dinner na sumalba sa Palawan expansion. Nagbigay si Dante ng napaka-confident na speech. Kinamayan siya, mga tao. Umiyak ng tahimik si Margarita at sinabing pinanganak ang anak niya para maging dakila. Nakatayo lang si Elena sa likod ng kwarto. Tahimik na nakangiti, walang nagpasalamat sa kanya. Kahit siya, naalala niya itong pinipilit siyang binalaan tungkol sa withdrawals mula sa company. Accounts ang mga renovations ang ginanay niya. Ang consulting fees ng pinsan, Naya. Ang family trips na pinalabas na client relations. Inilapa ni Elena ang report sa harap niya at sinabing, "Sisingilin kayo nito balang araw." Tinawanan niya lang. "Huwag kang ang madrama." Sabi niya,
Ngayon, nakakadiri na ang salitang yon sa dila niya. Madrama. Unsensitive. Mahirap kausap lahat ng maliliit na pangalan na ibinigay nila tuwing masyado siyang maagang tama. Itinula ni Dante ang nga dokumento at tinakpan ang mukha niya ng makabilang kamay. Ang pinakamasaklap hindi dahil itinago ni Elena ang lakas niya. Hindi niya to itinago. Ibinigay niya to sa kanya paulit-ulit sa pamamagitan ng maingat na folder. Tahimik na babala. Late night conversations. At pasensosong kapaliwanag. Siya lang ang may ayaw na makita ito. Dahil ang pagpansin dito ay mga ngahulugang aminin niyang hindi lang siya ang nag-isang hero sa sarili niyang kwento. Sa kabilang dulong kwarto, nakatayo si Tito Roberto sa pintuan. Hindi agad pumasok. Tapos nagsalita siya. Dapat nakinig ka sa kanya? Ibinaba ni Dante ang magkamay niya. Wala nang galit sa kanya, kundi isang mas mabigat pang pakiramdam. Alam ko. Mabagal na pumasok si Tito Roberto at tiningnan ang mesa. Ang mga papel. Ang silya ni Elena. Hindi. Sabi niya, hindi ko yata palagay na alam mo. Hindi ka lang tinulungan ni Elena. Dante. Pinrotektahan niya pa na huwag mong malaman kung gaano kalaki ang tulong na kailangan mo. Napatungo si Dante. Sinirangang linyang, yon ang lahat sa kanya dahil, totoo ito, hindi lang kumpanya ang niligtas ni Elena. Iniligtas niya ang pride nito. Hinayaan niya itong tumayo ng matuwid sa mga kwartong siya ang nagtayo ng sahig sa ilalim ng mga paan nito. At ang isinuklipan nito ay dawalhin si Valeria sa lunch. Tawagin ang ibang babay na elegante. At iparamdam kay Elena na estranghero. Siya sa mismong masang pinanatili niyang nakatayo. Nasa tabi lang ni Dante ang phone niya. Kinuha niya ito at hinanap ang pangalan ni Elena. Matagal na naalangan ang hinlalaki niya sa screen. Gusto niyang i-text. Bumalik ka na. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan niyang ang gusto mo siyang bumalik ay hindi ibig sabihin na deserve mo siya, kaya nagtipes siya nga mas maikli. Mas totoo. Ngayon ko lang nakita kung anong binuhat mo. I'm sorry. Nakatitig siya sa message. Tapos, sinant niya sa kabilang dulong siyudad. Umilaw ang phone ni Elena sa tahimik na opisina. Binasa niya ito ngang isang beses. Hindi nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil huli na para burahin pa kung ano man ang nagawa na. Pagsapit ng umaga, iniba na ni Doña Margarita ang diskarte niya. Hindi umubra ang galit. Hindi umubrang magautos. Ang nagmamakaawang text ni Dante ay hindi napabalik si Elena. Kaya ginamit ni Margarita ang sandatang wala nang mas gagaling pa sa kanya sa pamilyang yon konsensya. Bandang alas 8:17 ng umaga. Naring ang phone ni Elena habang nakaupo siya sa opisina ni Grace Mendoza, na may kapeng hindi pa rin nagagalaw na lumalamig sa tabi niya. Tiningnan niya ang screen. Doña Margarita Villanueva, sumulyap si Grace mula sa mga dokumento. Hindi mo kailangang sagutin yan. Alam yon ni Elena. Pero sinagodan niya pa rin. Hindi dahil handa siyang magpatawad, kundi dahil handa na siyang pakinggan. Si Margarita nang hindi nanlilit. Good morning, Margarita. Nabingi ang kabilang linya. In-expect ni Margarita ang katahimikan. O luha. O takot. Hindi niya. In-expect na magiging kalmado ang boses ni Elena. Elena. Maingat at malambot na sabi ni Margarita. Sobra na to. Sumandal si Elena sa upuan niya. Ayan na. Hindi, kumusta ka? Hindi, I'm sorry. Hindi, ang lupit ngang ginawa ng anak ko. Kontrol na binihizan lang na, konser. Nagbatuloy si Margarita.
Ang boses binabaan pa na parang nanay na nagsasalita sa ospital. Kailangan mong isipin ang pangalan ng pamilya. Hindi lang ito tungkol sa inyo ni Dante. May empleyadong damay. Mga pamilya. Mga taong umasa sa Villanueva Holdings. Kapag bumagsak ang agreement na to, dandang inosenteng tao ang makturusa, pumikit si Elena ng isang segundo. Mga empleyado. Pamilya. Ang pangalan ng pamilya. Inilapa na ni Margarita ang maito na parang kandila sa paligid ng kabaong. Umaasang luluhot si Elena, pero narinig na ni Elena ang salitang to. Nang nakalimutan ni Dante na umuwi. Sabi ni Margarita, kailangan sa pag-aasawa ng pasensya. Nang maliitin ni Dante si Elena sa harap mga investors, sabi ni Margarita, kailangan nang unawa sa lalaking may pinagdaraanan. Nang kumalat ang sismis tungkol kay Valerie sa parehong circle nila, na kunwari pang hindi ini-enjoy ni Margarita. Sabi niya, talagang lapitin ng pansin ng mga successful na lalaki. Ngayon na ang pera na ang nasa alanganin, biglang naging importante ang sakit ng lahat. Sakit ngang lahat maliban kay Elena. Inisip ko ang maka-empleyado. Sabi ni Elena, bumuntong hininga agad sa relief si Margarita. Huli na niyang napaktantong mali. Kaya alam kong magiging reasonable ka. Idinila ni Elena ang mamata niya. Hindi. Kaya nga ako nang hihinging oversight. Tahimik ang linya. Nagpatuloy si Elena. Matatak ang bawat salita. Kung makakaligtas man ang kumpanya. Hindi ito makakaligtas para magpanggap si Dante na walang nangyari. Hindi ito makakaligtas para patuloy na kumuhang braang makamag-anak mula sa akaw na hindi naman nila tinulungang palaguin. At hindi ito makakaligtas sa ilalim ng parahong makatang naktulag dito sa banakit ng pakbaksak. Tumalas ang boses ni Margarita. Hinahayaan mong tabunan ng personal mong kahihiyan ang judgment mo. Muntik nang mapatawa si Elena. Personal humiliation. Parang nakatapon lang si Dante and Vina sa damit niya. Parang hindi dinala ni Dante ang kabit niya sa dining room ng pamilya nila. At pinuri ito bilang babaeng nababagay dun. Margarita. Malumanay na sabi ni Elena. Binastos ng anak mo ang asawa niya sa publiko? Isa na namang pause. Tapos bumuntong hininga si Margarita. Halatang pagod at nainsulto. Nakakamali lang si Dante. Ang pagkakamali ay ang makalimutan mo ang appointment mo. Hindi tumas ang boses ni Elena. Ang ginawa niya ay isang choice. Tumigas ang pananahimik ni Margarita. Parte ka pa rin ngang pamilyang to. Taningnan ni Elena ang wala niyang singsing na daliri. Ilang taon ding hinihila siya pabalik ng linyang yon? Family ang salitang ginagamit nila kapag kailangan nilang ang pera niya. Pasensya niya. Pananahimik niya. O pangalan niya. Family ibig sabihin kailangan niyang tanggapin ang sakit at ngumiti para walang mag-alala. Pero natutunan na ni Elena ang totoo. Sa bahay Enehemema Villanueva. Ang family. Hindi ibig sabihin ay pagmamahal. Ibig sabihin nun ay paksunat, parta akong pamiyang yung kahapon. Sabi ni Elena. Habang nanonood ang lahat. Napatihil sa paghinga si Margarita. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakahandang sagot. Hinayaan ni Elena na mamayani ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi bilang parusa, bilang patunay. Tapos nagsalita ulit si Margarita ng mas mahina. Kung sisirain mo si Dante, sinisira mo rin ang sarili mo. Tumingin si Elena sa bintana. Nakatapat ang liwanag ng umaga sa mga salaming gusali sa downtown. Muhang malinis ang siyudad mula sa taas. Alos banajad, hindi ko sinisira si Dante. Sabi niya, ang boses niya sapat ang kalmado para bumasyang bato. Hinahayaan ko siyang tumayo nang hindi ko siya inaalalayan. Bumulong si Margarita. Pagsisisihan mo to,
Kinuha ni Elena ang pen niya at tiningnan ang revised agreement sa mesa. Hindi. Sabi niya, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon. Sa tingin ko hindi ko to pagsisisihan. Tapos binaba niya ang tawag. Pinanot siya ni Grace mula sa kabilang side ng kwarto. Inilapa ni Elena ang phone na nakataop. Huminga ng malalim. At pinirmahan ang unang pahina na nagpapahintulot sa full independent review. Hindi pa ang rescue. Hindi pa ngayon. Ang totulang. At sa isang sulok ng mansiyon ng Villanueva, ibinaba ni Margarita ang phone niya. At sa wakas na intindihan na niya ang isang bagay na dapat matagal na niyang alam, kaya paring isalba ni Elena Castillo ang kumpanya. Pero tapos na siyang isalba ang pride nila, makalipas ang 3 araw. Hindi na parang bahay ang pakiramdam sa Mansion Nega Villanueva. Para na itong korte. Nalinis na ang mahabang dining table mula sa mga crystal glasses at silver trays. At pinalitan na itong nganga laptops, legal folders, audit reports, at mga bank representatives na nagsasalita sa kalmadong boses na nakakapanindig ng balahibo ni Margarita. Sinusuri ang bawat numero. Kinuwestiyon ang bawat transfer. Nilagay sa ilalim ng maliwanag na ilaw ang bawat family expense na walang pwedeng pagtaguan. Nakaupo si Elena sa dulong ngang mesa, hindi sa upuan ngang asawa. Hindi sa tabi ni Dante, kundi sa unahan. Sa kanan niya si Ate Grace Mendoza. Sa kaliwa niya ang restructuring team ng bangko. Nandun din si Tito Roberto. Tahimik. Mapakumbaba. Hindi na nagpapanggap na hindi niya nakita ang pagkasira. Nito maraming taon na ang nakakaraan, nakaupo sa tapat ni Elena si Dante. Mukha na siyang iba ngayon, hindi wasak. Hindi rin pinatawad. Kundi tinanggalan ng pagpapanggap. Walang perfect speech. Walang pilit ng ngiti. Walang Valerie sa tabi niya na hahawak sa braso niya sa tamang sandali. Tanging isang lalaking nakaharap sa pagguho na siya mismo ang may kagagawan. Samantala, lumalaban pa rin si Margarita sa katotohanan gamit ang huli niyang hininga. Sobra-sobra naman ang ganitong level ng oversight na. 2. Sabi niya, iritado ang giboses, sumulyap ang lead auditor sa report. Doña Margarita, the withdrawals alone require explanation. Inangat ni Margarita ang baba niya. Family needs ang mga yon. Tiningnan siya ni Elena. Hindi kasama sa family needs ang mga luxury renovations na isinama ninyo bilang operational expenses. Tumahimik ang buong kwarto. Pumikit si Dante. Namula ang mukha ni Margarita. Pero walang nasabi. Ganon lumipas ang araf. Paisa isang katotohanan ang inilatag. Isa-isang binaon na desisyon ang inungkat. Ang Palawan expansion na hindi naman dumaan sa tamang review. Ang mga consulting fees na ibinayad sa mga kamag-anak na hindi naman na-consult tungkol sa kahit ano, ang mga hindi bayad na suppliers, ang mga delayed payroll warnings, ang tahimik na panik na nitago sa ilalim na mahmal at magandang asal, paksapit na sunsel. Hindi na maiwasan ang konklusyon. Makakaligtas man ang Villanueva Holdings. Pero hindi na ito gaya ng dati. Pumayag ang bangko na magpatuloy. Pero sa ilalim lang ng mahigpit na condition independent oversight, quarterly audits, naka-freeze na family withdrawals, at isang financial board na may outside authority involved pa rin si Dante. Pero hindi na siya pwedeng gumalaw ng mag-isa. Tatanggalin na rin sa mga informal spending approvals si Margarita. Si Tito Roberto na ang mamamahala sa transition reporting. At ang posisyon ni Elena ay magkakaroon na ng formal na papel sa company record. Hindi na pabulong. Hindi na implied documented. Naunang pumirma si Dante. Medyo nangginginig ang kamay niya.
Tapos si Tito Roberto. Tapos ang bangko. Sa wakas, inilapa sa harap ni Elena ang folder. Nakatingin ang lahat sa kanya. Ilang taon nila siyang pinanot kung bibigay ba siya. Ngayon, pinapanood nila siya kung isasalba niya sila. Kinuha ni Elena ang pen. Hindi siya nagmadali. Binasa niya ulit ang huling pahina. Lalo na yung seksyon na kumikilala sa personal guarantees niya. AMSA, prior financial support niya. At sa mga required protections niya simula ngayon. Tapos, pumirma siya, nakaligtas ang kumpanya. Pero may natapos na iba. Naiwas ang tingin si Margarita na parang ang pirma ni Elena ang mas nakainsulto sa kanya kaysa sa pakbaksa ng kumpanya. Nakatitig si Dante sa papel. Tapos, kay Elena. Thank you. Mahina niyang sabi. Dalawang simpleng salita. Sobrang late na para sa marriage nila. Pero hindi walang kwenta. Tumango si Elena ngang isang beses. You're welcome. Walang init. Walang kalupitan. Isa lang closure. Sa labas. Palubok na ang araw sa damuhan. Umandar pa rin ang fountain. Nakatayo pa rin ang mansyon. Hindi nawala ang pangalan ng pamilya. Hindi mawawala ng trabaho ang mga empleyado. Magbubukas kinabukasan ang kumpanya. Pero tapos na ang lumang kahariang enerhiya mga Villanueva. Wala nang sikretong maitatago sa likod ng masandelange. Wala nang pride na pwedeng balutan ng tradisyon. Wala nang tratong parang walang kwentang display kay Elena Castillo. Habang umasa, sa lakas niya para makaligtas, tumayo si Elena. Inayaw sang falda niya. At naglakad papunta sa pinto. Sa pagkataong ito, wala nang nautos sa kanya na magstay. Sa pagkataong ito, naintindihan na nilang lahat. Iniligtas niya ang kumpanya. Pero hindi siya bumalik sa dati niyang posisyon. Kinuha niya na ito. Lumabas si Elenang mansyon ang Villanueva, dala ang isang folder at isang katotohanan ng pinahirapan niya. Hindi na siya ang babaeng, pumasok dito ilang araw ang nakalipas. Ang babaeng yon, umasa pa rin na maayos ang pag-ibig sa pamamagitan ng pasensya. Ang babaeng to. Alam na minsan na sisimula ang piska pa huminto ka ng humingi ngang halaga. Sa taong ginamit ka na, ilang linggo ang nakalipas. Lumipat si Elena sa isang tahimik na apartment sa siyudad. Walang marble halls. Walang family portraits na nakabantay sa bawat galaw niya. Kundi araw, sariwang bulaklak sa mesa. At mangga umagang pag-ari niya. Bumalik siya sa trabaho gamit ang sariling pangalan. Elena Castillo. Hindi Mrs. Villanueva. Hindi asawa ni Dante. Hindi ang tahimik na lakas sa likod na pride ng ibang lalaki kundi sarili niyang pangalan at isang hapon. Habang pinipirmahan niya ang unang kontrata para sa sarili niyang consulting firm. Napahinto siya. Hindi na nangingini ang magamay niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi na niya isinasalba ang isang pamilyang bumubura sa kanya. Bumubuo siya ngang hinaharap na rumerespeto sa kanya. Huwag, ipagamali ang pananahimik sa kahinaan. May mataong kayang buhatin ang buong pamilya. Buong negosyo. O buong relasyon nang hindi humihingi ne palakpak. Pero kahit ang pinakamabuting puso ay may hangganan. Irespeto mo ang mga taong nakatayo sa tabi mo bago pa'y turo sa iyong etadana. Ang ngalaga nila sa pamamahitan inihepag alis nila at tandaan mo to. Ang paklayo ay hindi laking paksuko. Minsan, ito ang unang matapang na hakbang para buuin ulit ang sarili mo